So, 1BR with din yung kinuha niya. And then sabi niya, maganda bang ideya, Justine, na mag-upgrade into 2BR yung kinuha kong unit. So, what if pag mo nang mag-podcast, pero nangibabaw sa atin yung commitment eh. Tatapatin ko nga po kayo. May mga times talaga nahihirapan ako. So sabi niya, "Hi Justine, good morning. My name is Mila. I am the one who asked some questions in your YouTube channel regarding about if purchasing a pre-construction condo unit, then down the road won't get approved by the bank, what's gonna happen?" By the way, I listened to your last podcast about flipping and ICE. I don't flip properties. The profit is short-term and even not. Dear Sir Justin, I hope this email finds you well. I am a follower and subscriber of your YouTube channel and consistently listening, watching your updates and podcast. I'm writing to you regarding the sale residences 1BR condominium I purchased in the Philippines a couple years ago. Unfortunately, I have recently lost my job and I'm also dealing with some medical problems. I suggest ibigay niyo po sa akin yung detalye po na inyong property and pagtulungan po natin mag-liquidate yung property niyo. Oo. Na-touch ako dito. So, hindi ko po may papangako na mabebenta po itong property. Pero para malinaw lang po, wala na po akong ihihilingin na professional fee or commission. Ayan. Wala na po akong ihihilingin pa dito. Ang gagawin ko lang ka-updates dito, gigitna lang po ako. Again, uulitin ko po, wala po akong hihingin na professional fee po dito. Oo. So, tulong ko na po ito kay Sir AM. Ayoko na pong magpa-mark up pa or what. Siguro, kung ano man yung mga fee na kailangan bayaran, doon na lang mag-focus. Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga kabayan ka-updates. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat. Ako po ang inyong Virtual Property Investment Manager, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast. Kabayan ka-updates, kamusta at kamusta po sa lahat? Today is July 7, 2024. Unang linggo po ng buwan ng Hulyo 2024. Nako, ilang linggo na lang po kabayan ka-updates, no? At tayo po ay kakaway na naman sa buwan po ng September 2024. Ay, grabe, lapit na mag-Burmans. Nakakatuwa, ang bilis po ng panahon talaga. Parang kailan lang tayo nga po ay nagdaos ng New Year, diba? Parang ang bilis lang talaga ng takbo ng oras, panahon, araw. Abay, akalain nyo, more or less 2 months na lang po kabayan ka-updates, tayo po ay muling tatawid, no, sa Burmans. Oo. Kaya nga po ako kabayan ka-updates, no, medyo nag-i-invest po ako ng mga kabutihan ngayon. Ay! Nag-i-invest po ako ng mga kabutihan ngayon sa lahat po ng mga kliyente, lahat po ng mga serbisyo ay ating ibibigay para po pagdating ng Pasko. Oo, maraming pagpapala ang dumating. Hindi. Siyempre, may mga kasi, no, may mga kabayan ka-updates tayo na nagtatanong. Oo, parang, ayun, follower natin sa podcast. May mga consultant na sila, pero siyempre, parang, siguro komportable silang magtanong sa atin, no? Pero dahil may mga consultant na nga po sila, parang hindi ko na ho sila medyo pinakikialamanan sa mga decision makings, no? Parang
kanila na yun. Oo. Eto, gaya na lamang nung isa kong ka-updates, ayan, dyan po mismo. Nawala yung, naku, sorry naman po sa inyo, sir, no, nawala yung ating, sorry naman. Kasi ang ginagamit kong camera ngayon ay yung ating iPhone. Ando doon po yung kanyang pangalan. Oo. Pero next week, next podcast, oo, ay ano ko yan, ba to? Ah, i-shout out ko tong taong to, no? Baka magtampo dahil nga po hindi nabanggit ang kanyang pangalan. Isa ito sa mga ka-neighbor ko sa Gold Building Age. At kumuha nga siya, I think last March lang po siya kumuha. And then parang iniisip nga niya na what if mag-upgrade nga po ng 2 bedroom. Kumuha siya ng 1 bedroom with den. Mm. Kumuha siya ng 1 BR with din. Ito yung parang may maliit na area na siguro pwede mong gawing study area or hindi naman kaya pwede mong gawing maliit na kwarto. Mm-mm. So 1 BR with din yung kinuha niya. And then sabi niya, what if maganda bang ideya, Justine, na gawing 2 BR or mag-upgrade into 2 BR yung kinuha kong unit. Mm-mm. So, nako, hindi ako, parang kasi kabayan captives, baka sabihin ng consultant nito, nagiging kontrabida ako. Well, again, umis ng ng tulong, baka sabihin, dead methodologist po tayo. So, pinili kong sagutin yung kanyang tanong niya, no? Ako, kabayan ka updates, ito po, lagi ko po sinasabi sa mga kliyente ko. Alam ko, nabanggit ko na rin po ito sa mga previous episodes ko, yung mga dati pa mga episodes, no, na bago po kayo kumuha ng property, make sure, alam niyo po kung ano nga ba talaga yung totoong plano sa pagkuha ng property. Kasi, sa pagkuha ng property, mahaba-habang commitment po ito. Mahaba-habang bayaran to. Maybe 5 years to pray, 10 years to pray. Sinasabi kong pray, no, para medyo, hindi pay. O, di ba, kumbaga pay. Para ilang taong panalangin ba, no, para mabayaran yung property. Kahit sabi mo, pinapa-Airbnb mo naman, but still, may konting part na inaabunuhan pa rin po nila yung bank financing nila. Dahil syempre, for example, ang inyong bangko or monthly sa financing or bank financing is mga nasa 40,000 o ang kinita ng Airbnb mo is mga 30,000. So, alam mo yun, meron pa rin naman, may konti pa din. Pero at least, majority po na nakuha nyo is galing sa Airbnb. What if tag-ulan? Walang gaanong booking. Diba? We have to understand na may mga pagkakataon talaga na hindi naman laging merry ang ating buwan sa Airbnb. May mga pagkakataon talaga, kabayan kapits, no? Parang siguro too good to be true para sabihin kong laging fully booked. No. May mga times talaga, of course, business ito. Wala namang perfectong negosyo. May mga times talaga na parang hindi mag-meet yung inyong monthly, no? So, ba't ko nga ba sinasabi ito, kabayan ka-updates? No, kasi parang ang gusto mangyari ng klienting ito, gusto niya i-upgrade yung kanyang unit from 1 BR with the 2 bedroom. Kasi una, gusto niya ipa-Airbnb. Pangalawa, pag uuwi siya ng Pilipinas, may matutuluyan siya, no? So, siguro magfocus po ako mismo dito sa Airbnb na purpose niya. Kasi, nasa ibang bansa nga po siya, parang Airbnb talaga, madalas magagamit itong property, no? So, ako, kabayan kapit, sinabi ko sa klienteng ito, no, na parang, I suggest na mag-stick na lang po mismo sa 1 BR within. Kasi, kabayan kapit, ito po iyon. Pag-usapan natin yung 2 bedroom ng gold, okay? Ang maganda sa 2 BR sa gold mismo, limitado ang kanyang inventory, no? So, medyo konti lang ang kalaban mo kapag nagpapa-Airbnb ka ng 2 BR. Konti lang. Kasi nga, hindi naman to katulad ng 1 BR na parang ang dami-dami nyo. Pero kasi ang tanong dyan, kabayan ka-updates, ilan ba ang madalas na nagtatravel? 'Di ba? Ilan ba ang madalas na nagtatravel? Isa? Dalawa?
parang for 2BR kasi parang minsan pwede mong gawing siguro mga apat, lima, ganyan, lima yung pwede mong pag-stayan sa 2BR. Yes, so pwede. Pero bakit ka magto 2BR kung sa one bedroom, pwede mo namang gawing apat, no? Pwedeng apat ang pwede mong tanggapin na guest. Bakit kailangan bumili ng malaki ng 2BR unit para maka-accommodate ng maraming guest? Kung pwede naman na gawin ito mismo sa one bedroom unit. O, di ba pag mga regular cut ng 1BR, merong sliding door. Kaya naging one bedroom po yung aming unit. Diyan po kilala si SMDC. May sliding door po sa gitna. Tanggalin niyo yun. Pagkatanggal niyo doon, maluwag na siya, no? Maluwag din yung open space niyo. So, pinagsama na po yung bed area at saka yung living dining area. Ang gawin nyo, lagyan nyo po ng 2 double size na bed. Or I think pwedeng parang sa Shore 3, yung mga facing Mall of Asia, no? Pwedeng 2 queen size bed para medyo malaki dahil mga 32 square meters po yung mga nasa Shore 3. So 2 double size or 2 queen size na bed for just 1 bedroom. Ilan na ba ang pwede nating check-in? 4 na. So bakit ka mag-2BR? Ba't ka mag-upgrade ng 2 bedroom? Para maka-accommodate ng 4 na guests. Kung pwede mo namang gawin sa isang kwarto, sa isang 1 bedroom. Instead na kumuha ng 2BR, bakit hindi na lang kumuha yung excess niya for 2BR? Bakit hindi na lang po kumuha sa ibang SMDC project? Diba mas maganda, Kabayan Ka Updates, at least hindi lang iisa yung unit mo na pinag-investan mo. May isa ka pa kung may ka ng excess pa, di ba? Kung may extra pa for other unit kisa mo sa 2BR, di ilipat sa iba. Ilipat sa ibang project. So yun po, Kabayan Ka Updates, no? Parang kaya kailangan talaga pinag-aaralan talaga yung property na pinipili kasi kapag yan na po ang pinili yung property, hanggang saan na yan? Hanggang sa magtuloy-tuloy na po yan. So, in case man na, wag naman sana dumating po yung time na medyo nahirapan, no? Madali niyong maliliquidate yung property kasi nga, inaral yung property. So, mamaya meron tayong mabasahing letter. Mamaya, hindi ko alam kung ano ang magiging take nyo dito, Kabayan Ka Updates. Pero sometimes talaga, hindi lahat talaga nagkaaroon ng happy endings sa pag-invest ng property. And let's face it, may ganun talaga. Pero yun nga po, Kabayan Ka Updates, parang naniniwala kasi ako to lessen, no, yung burden or yung bigat sa sa problema. We are here, no? Kayo may mga consultants, we are here to help you, to guide you. May mga ibang YouTuber dyan, no, na pwedeng tumulong po sa inyo. Patulong po tayo kahit medyo wala na ho kayong communication sa ibang consultant, ganyan, or sa inyong consultant, no? Meron dyan na pwedeng makatulong. So mamaya babasahin ko nga po ito, Kabayan Ka Updates. Nga pala, Kabayan Ka Updates, ang SMDC Podcast nga pala ay napapanood at napapakinggan sa YouTube channel, YouTube Music, Spotify, Facebook page SMDC Kabayan Investment, at napapakinggan din po sa ating Apple Podcast. So tayo lang po tayo lang po ang nag-podcast sa Apple, sa SMDC, Huwag ka, hindi nyo kaya. So, kung kayo po ay bumabiyahe, nasa kotse, na-stuck sa traffic, no? Marami dito mga nag-PPM sa akin. Parang, pinapakinggan nga po nila ang ating podcast habang sila nga po ay
nai-stuck sa traffic. Oo, kasi alam niyo kabayan ka-updates, nakakatuwa lang, no? Kasi based po sa ating geography, US po yung una, yung number one na nakikinig sa atin. Abang ngayon kabayan ka-updates, pumapangalawa na lang po ang US. Una na po ang Pilipinas. Ayan. Sa lahat po ng mga kabayan ka-updates ko na nasa Pilipinas, ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood po sa atin, sa ating weekly podcast. Oo, alam niyo po kabayan ka-updates, sobrang hindi ho maganda ang pakiramdam ko ngayong araw na ito. Hindi ko po alam kung medyo iba yung energy sa inyo ngayon, pero sa maniwala kayo sa hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Yung boses ko parang medyo inuubo, o parang nagkakaroon tayo ng dry cough ngayon dahil uso na naman po ang sakit kabayan ka-updates. Medyo ilang araw na rin na parang masakit ang ating ulo, pero sabi ko nga, iniisip ko, what if wag muna mag-podcast, hindi muna ako magpa-podcast. Yun po iniisip ko, no? Parang siguro medyo mag-upload tayo ng mga konting siguro mag-focus muna sa mga updates, ganyan. Tapos doon sa mga previews ko ng mga podcast, kung mapapansin nyo kabayan ka-updates, nag-upload ako ng mga podcast clip. Oo, kasi I'm sure may mga iba dito na parang hindi naman din kayang pakinggan ng buong episode, no? So yun, naisip ko, what if pag munang mag-podcast, pero nangibabaw sa atin yung commitment kaya sabi ko, sige na nga. Oo, parang itawid na nga natin ito. Dahil, ano kasi kabayan ka-updates, parang tatapatin ko nga po kayo. May mga times talaga, nahihirapan ako. Ang hirap kaya na ginagawa natin kabayan ka-updates. Imagine na, madalas ko pong ginagawa ang podcast or sinushoot yung podcast madaling araw po ng linggo. Okay? Madaling araw ng linggo, tapos i-edit pa yan dahil may mga part na tayo po ay bulol, tinatanggal ko po yung edit na yan, pero may mga nakakalusot pa din, no? Tapos medyo, ito rin po, sa lahat po ng mga ini-edit ko mga videos, ito po yung medyo nakakaantok i-edit. Hindi ko alam kung bakit. Oo, ito yung medyo nakakaantok. Kaya naiintindihan ko po yung mga ibang kabayan ka-updates na ginagawang pampatulog yung podcast ko. Kasi medyo nakakaantok na talaga. Hindi ko alam kung sa topic ko ba or sa timbre ng boses ko. Oo, kasi yun nga, parang ang pangat kasi kung medyo lively yung podcast natin. Parang alam mo yung gusto ko lang medyo parang kumbaga sa kwarto, sa hotel vibe, medyo dim yung ilaw. O katulad niyan, medyo dim lang, 'di ba? Ang nakatapat lang is ring light. Ayan, ring light. Tapos may iPad dito, tapos merong laptop dito. So ganoon lang, medyo chill lang, 'di ba? O may coffee tayo dito kabayan ka-updates. Ayan, so medyo mahirap actually kabayan ka-updates. Ang hirap mag-podcast, no? Tapos, eto pa, wala namang nanonood sa atin, 'di ba? Parang, yan lang, puro sound effect, gaya niyan. Isa pa. Eto pa, may tumatawa. Mahirap, no, kabayan ka-updates, pero, sabi ko nga, parang, sasama ang loob ko kapag hindi ako nakapag-podcast dahil I am very sure may mga iba sa atin dito na weekly na nga pong inaabangan ng ating podcast, at kayo po yun kabayan ka-updates, kayo po yung talagang nagiging motivation ko para gawin to. Oo, actually kabayan ka-updates, wala nga akong hindi naman po ako monthly kumikita sa YouTube channel ko kabayan ka-updates, no? Kasi baka isipin ng iba monthly meron po ako nakukuha. Diyos ko Lord, kung alam niyo lang po kabayan ka-updates, makaka-relate dito yung mga kapwa kong YouTuber na nasa SMDC. Oo. To be honest, sige, magiging totoo ako sa inyo, every 3 months, doon po ako sumasweldo. Every 3 months. See?
Pero yun, ginagawa ko po kasi ito Kabayan Ka Updates para may makilala na bagong client, ganyan. So marami tayong nakilala na clients dito sa ating podcast eh. So to lang po Kabayan Ka Updates. May mga nag-inquire, kumuha, 'di ba? Pinagkatiwalaan tayo. At may mga nag-inquire at humingi ng proposal at sa iba po kumuha. Meron din naman na nag-inquire na parang nag-no muna. Nag-no muna and then kumuha after ilang buwan. Oo. May mga ganun. At may mga nag-inquire naman na parang nag-inquire, nagbigay ng proposal, ang haba na ng usapan. Tapos, nung mag-follow up na, wala na. Pero yun nga Kabayan Ka Updates, para lang po alam nyo, no, etong ginagawa kong podcast, hindi po ito dahil sumasweldo ako or what, wala po, no. Tayo po ay nag-e-extend ng tulong din para sa lahat ng mga kliyente na gustong malaman. Kasi hindi naman din talaga sasapat ang 10 minutong video, no, para sa mga tips ganyan sa mga kwentuhan kung naka-focus ka lang sa isang project, no. Kaya nga 'di ba sa updates, parang sa updates parang I think mga naka 5 minutes na alam po ako kasi gusto ko lang mag-focus yung content sa updates or construction updates ng project. So dito parang gumawa ako ng podcast para medyo at least yun na pagkwentuhan, kamustahan, pag may mga kliyente may mga tanong, nai-address po natin. Ayan. So, ito nga pala Kabayan Ka Updates. Gusto ko nga pala munang batiin ng mega super duper shout out si Miss Mila from Canada, no. Nag-message siya sa isa sa mga YouTube videos ko last week, okay? And then I encourage her na mag-DM sa akin sa WhatsApp. Oo. So sabi niya, "Hi Justine, good morning. My name is Mila. I am the one who asked some questions in your YouTube channel regarding about if purchasing a pre-construction condo unit, then down the road won't get approved by the bank. What's gonna happen? Thanks so much for your quick response on YouTube. I live in Canada, so we have a 12 hours time difference." Ayan. So actually nag-ano ako diyan, voice message po ako diyan, no, Kabayan Ka Updates, pero siguro paiikliin ko na lang po. Ito yung isa sa mga dahilan kaya medyo hindi ako nag-offer ng malalaking unit, no, sa SMDC kasi ito yung mga kinakatakot ko talaga for my clients, no. So kaya pinipili ko yung medyo kaya-kaya ng konti, parang practical. Oo, yung practical pero maganda yung perspectives. So sabi niya parang sabi niya dito Kabayan Ka Updates, parang ano daw ba mangyayari sa hinulog niya kapag hindi na-aprobahan mismo sa bangko. So ito mga Kabayan Ka Updates, no, ang pwedeng maging options natin kapag hindi kayo na-aprobahan ng bangko. So una, pwede niyong gawin ipa-in-house financing. Okay, in-house financing. Mataas po yung interest. Okay? Pero medyo in all fairness to developer, gracious si developer. Kasi gusto na lang yung gawin, sige na, i-ano mo na lang, tuloy-tuloy mo lang. Kung may mga pagkakataon, biglang nagka-problema, sige, makipag-usap ka lang sa customer service, pag-usapan kung paano maitatawid yung mga arrears, no? Pangalawa, yan, ito na po, i-flip nyo yung property, ibenta yung property. Oo. So, pwedeng ibenta yung property nyo. Pangatlo, ito yung pinaka-ayoko sa lahat. Ito talaga yung pinaka-ayoko sa lahat. Pwede ho kayo mag-file ng Maseda Law. So, pag Maseda Law Kabayan Ka Updates, pwede kayo makapag-refund ng at least 50%, okay, mula po sa inyong mga hinulog. Ang laki ng kawalan nito Kabayan Ka Updates kung mag-file ka ng Maseda Law na 50% ang makirefund mo. So, ngayon, kung halimbawa naman na parang, yun yung mga pwede niyong gawin, no, kapag kayo nga po ay nasa punto na parang hindi nga po kayo na-aprobahan sa bangko. Kung kayo po ay nasa pre-selling term or nasa DP
period pa lang, I suggest na i-enjoy nyo po mismo yung mahaba-habang term. Oo. Kasi kabayan Beats may mga 5 years, 6 years, no? Gaya po ng Jade Residences. Parang, I think, as a 6 years po tayo dyan. Pwede yung gawin na, for example, kung ang monthly mo ay 22,000, o pwede mong gawin 30. Or di kaya, gawin mong 40. Okay? So, kung puro 40k ang ibabayad mo every month, liliit po yung balanse sa bangko. So, yun po yung pwede nyong gawin. Okay? Pwede yung gawin po yun kabayan ka-updates. Parang mag-additional DP kayo every month para lumit po yung balanse sa bangko. Kasi, kung medyo lumilita naman po yung balance sa bangko at nagtatali po mismo yung sweldo doon sa loanable amount, ayan, posible hong ma-approve kayo sa bangko. Okay? Pero ako nga po, Miss Mila, ako ma-advise ko lahat, kung maaari, lahat talaga applyan ng home loan. Lahat ng mga bangko applyan. Kasi may mga iba siguro diyan hindi tayo tanggap. Pag may iba dyan, may mga iba diyan, meron diyan tatanggapin ka. Of course, dahil negosyo po ito. Pero alam niyo, in all of fairness kay BDO, lahat po ng mga kliyente ko so far, ina-approve talaga, napapa-approve talaga. Dahil syempre, sister company ng BDO, si SMDC. So in all fairness sa kanila, may mga alternatives na nangyayari naman. So talagang totoo, yung sinasabi nilang we find ways. Kasi may mga ways talaga kabayan ka-updates, no? Pero ako, Miss Mila, sabi ko nga lagi sa vlog ko or sa podcast ko, it takes too much courage for you to invest, no? Kasi parang iisipin nyo lagi, parang, okay, hulog ako. What if hindi ako na-approve sa bangko? Ganyan. So, ako sa akin lang kabayan ka-updates, no? Ang unang-una kong inaas talaga, medyo personal, no? Pero at least para alam ko na po kabayan ka-updates, inaalam ko na po talaga kung di confident yung kliyente sa pag-bank loan, inaas ko na magkano ba ang ating household income. Para alam ko na kabayan ka-updates, no? Para alam na nga po natin kung papasa ba. 'Di ba? Kasi medyo mahirap paggulatan eh. Diba, mahirap paggulatan na po kabayan ka-updates. O kung halimbawa, hindi papasa, siguro ma'am, gawin natin, mag-adjust tayo sa DP nyo. Mag-adjust ng DP, dito po ang gawin natin. Diba? So, ganun ang madalas kong ginagawa kabayan ka-updates. Mag-adjust lagi sa DP. Kasi, para at least, meron tayong happy ending sa ating bangko. Diba? Happy ending. Ang ganda ng term ko, happy ending. Oo. So, yun po kabayan ka-updates. Yes, malaki po ang kailangan talaga minabao ng lakas ng loob sa pagkuha ng property. Pero, kung medyo hindi kasi talaga natin bibigyan ng pagkakataon ng ating mga sarili na kumuha ng property, kailan pa? Pasantabi po sa mga iba kong clients talaga, no? May isa akong kliyente nakausap dito na parang sayang no, hindi ako nakakuha noon. Kasi natakot ako. Pero ngayon kumuha na ako kasi ayoko magkaroon ng what if sa buhay ko. Kasi may mga iba tayong clients sa parang nakakuha na at the age of 55 nakakuha sila. Pero parang ilan na lang yung years na pwede nilang paggamitan for the home loan. Ang baba na lang talaga kabayan ka-updates, no? Pero yun nga, sabi niya, ang importante, nasimulan po yung pagkuha ng property. Kasi yun nga, ang inaasahan nila, parang this property will save me in the future. Okay? Pero yun nga, kabayan ka-updates, what if kung maaga ka nga nagsimula kumuha ng property, siguro, nakailang property ka na. 'Di ba? Parang iba siguro fully paid na. Siguro that time parang lahat ng iyon meron ka ng income na 4 na units, 'di ba? So imagine mo na lang yung Airbnb na kinikita mo kapag fully paid na yung properties mo, 'di ba? Pwede ka na mag-retire. 'Di ba? Kasi nga yung hard-earned money na ating kinita nung panahon na medyo active pa tayo, and itong ininvest na ito, nilagay sa properties. Tapos kung kailan tayo nga po ay magre-retiro, yun naman mismo yung ating makukuhang income. Ang gulo ko.
Ang hirap talaga pag may sakit, kabayan ka-updates. Ayan. So naku mamili, sana po nasagot ko nga po yung inyong tanong. Pero may BM na po ako sa inyo. So, hinihintay ko lang po yung sagot nyo. Ayan, baka po libre na po kayo. Mega mega shoutout din pala kay Miss M. Ayan. Kung naaalala nyo po, ito po yung na-cancel ng unit sa Fame. Tas kumuha ulit. Oo, hindi po sa akin yung na-cancel. Ibang nag-resign na ata yung consultant. Then kumuha po ulit. Ang sabi na lang niya, it's okay. Maybe it's not for me. Ganyan, ganyan, ganyan. Kumuha po ulit siya ng panibagong unit. So sabi niya, by the way, I listened to your last podcast about flipping and ice. I don't flip properties. The profit is short-term and even none. Ay nako, Miss M, agree na agree ako dyan. Talagang mababa lang talaga yung mga flipping na yan. Oo. So ito nga pala, kabayan ka-updates. Babasahin ko nga lang pala, dahil wala na nga po tayong oras, babasahin ko na nga lang pala. Itong nagpadala nga po sa atin ng email. Mula po ito, ayokong sabihin yung totoo niyang pangalan. Siguro, itago na lang po natin siya sa pangalang AM. Si Mr. AM. Ito po yung subject ng kanyang email, advice needed, condo purchase issues. Hay, may issue? Okay. Sabi niya, Dear Sir Justin, I hope this email finds you well. I am a follower and subscriber of your YouTube channel and consistently listening, watching your updates and podcast. I'm writing to you regarding the sale residences 1BR condominium I purchased in the Philippines a couple years ago at a pre-selling price. I'm currently facing some significant challenges that are impacting my ability to complete the purchase. To summarize the situation, I purchased the condo 2 years ago and have made 24 monthly payments so far. Unfortunately, I have recently lost my job and am also dealing with some medical problems. As a result, I am concerned I may not be able to qualify for the bank loan needed to complete the purchase and take possession of the unit during the turnover period. Given these circumstances, I was hoping you could provide some advice on the best path forward, since I can't get in contact anymore with the agent that sold me that unit. Is it possible to get a refund of the payments I've made so far? Or are there any other options you would recommend to address this situation? Please let me know your thoughts at your earliest convenience. I appreciate your guidance during this challenging time. Best regards, AM. Ay, kapag nga naman yun. Oo. Summarize lang po natin, kabayan ka-updates, no? So, gumawa siya ng property 2 years ago and nabayaran na nga po niya yung 24 monthly payments so far. Pero ang problema, nawalan nga po siya ng trabaho at nagkaroon siya ng medical problems. So, ayoko na po tanungin kung ano man yung medical problems na yan, no? So, ang kinuha niyang project is sale residences na 1-bedroom unit. Okay? Actually, Sir AM, pasok po kayo sa Masadalo, no? Pwede po kayo mag-file ng refund sa SMDC or mag-file ng Masadalo para po makuha niyo po yung 50%. Actually, pinag-isipan ko nga po itong mabuti. Dahil ayaw talaga, kabayan ka-updates, na nag-ano ng mga flipping dito, ng mga medyo, kung hindi ko kliyente, hindi ko talaga pwedeng gawin. Pero medyo nalungkot ako dito, kabayan ka-updates, no? Nalungkot ako dito sa taong to kasi sabay-sabay nawalan po ng trabaho, nagkaroon pa ng medical problems, no? So parang na-touch naman yung heart ko na parang sana makatulong, no, itong podcast na ito, no? Siguro ako, Sir AM, I suggest ibigay niyo po sa akin yung detalye po na inyong property
and pagtulungan po natin mag-liquidate yung property niyo. Oo. Na-touch talaga ako. Kasi parang, hindi to parang diretso na parang na i-flip mo yung property ko ganyan. Parang hindi talagang, sobrang ramdam mo yung puso nung nag-email. Hindi ko alam kung ang galing lang kasi parang feeling ko, nung habang binabasa ko nga po ito kabayan copies, parang feeling ko katabi ko lang siya na nag-uusap kami. Parang ganoon eh. Kasi may mga iba kasi dito, nagsisend agad sa akin ng mga email, paki-flip naman yung property, baka pwede mo kong tulungan, ganyan. Ito parang kasi talaga, parang mararamdaman mo yung problema. So, nako, Sir AM, na-touch ako dito. So, hindi ko po may papangako na mabebenta po itong property, pero sige po, tulungan ko po kayo. I-PM niyo sa akin, i-DM niyo po ako sa aking WhatsApp number, 639-152-814-355. Oo, yung baka may magpanggap dyan ng alam ko, para malaman ko kung kayo talaga si Sir AM, banggitin niyo po yung pangalan niyo na nasa email. Banggitin niyo po yung pangalan niyo na nasa email po mismo. Oo. So, pag-usapan po natin sa lahat po ng mga kabayan ka-updates dyan na gustong or interesado po sa property na ito, i-DM niyo po ako. Wala po akong para malinaw lang po, wala na po akong hihilingin na professional fee or commission. Ayan. Wala na po akong hihilingin pa dito. Siguro ang gagawin po kabayan ka-updates dito, gigitna lang po ako kay Sir AM at saka sa buyer, no? So, yun, Sir AM, i-DM niyo po sa akin yung unit nyo, then pag-usapan natin, pagtulungan po natin, and baka po meron po ditong nakikinig na interesado na makakuha ng property nyo. Oo, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates dyan na gustong matulungan po yung ating kabayan ka-updates dito, baka naman, ayan, I'm sure medyo very flexible naman po yung magiging term ito. Hindi naman kailangan mag-cash out. Oo, baka naman pwedeng pag-usapan, 'di ba? So yun. So yun lang Sir AM. Siguro so far, yun lang po yung may tutulong ko. Hindi ko may papangako, pero andun yung heart kong tumulong. At siguro kung nasaan man kayong sitwasyon nyo ngayon sa buhay nyo ngayon, Sir AM, I am hoping and praying na malagpasan nyo po yung na pagdadaanan po nila. I know deep in my heart, I believe God is at work right now. Ay, naging 700 Club Asia tayo. Oo, dahil niwala ko dyan. God moves in mysterious ways. So, yun, hopefully, maging maging instrumento po yung ating podcast para po mabenta yung inyong property. Ngayon ko lang po gagawin to kabayan cup this because again, nakamdaman ko talaga na he really needs help, and sana po may mahanapan tayong buyer na po pwede pong sumalo dito po mismo sa sale. Again, uulitin ko po, wala po akong hihingin na professional fee po dito. Oo, so tulong ko na po ito kay Sir AM. Ayoko na pong magpa-mark up pa or what. Siguro kung ano man yung mga fee na kailangan bayaran, doon na lang mag-focus. Mapag-uusapan naman yan. Oo. And ako naman po ay gigitna mismo. So, no worries po, Sir AM. Kung hindi na rin po kayo nakakausap ng consultant nyo, siguro, ako na lang din po bahala makipag-coordinate po, no, sa customer service. Oo. Siguro, i-authorize nyo na lang po ako para po at least matulungan ko nga po kayo. So, yun. Ay, naku, baka mamaya marami mag-i-email dito, no? Ay, Justine, ako din. Mayroon na. Ay, naku, tigil-tigilan nyo sa mga ganyan-ganyan, ha? So, medyo, lang talaga ako, parang nalungkot lang ako dito. Pero, di ba, kahit dito man lang, pa isa-isa,
'di ba, makatulong po tayo. Actually, kahit sa leasing sa plano ko ngang gawin someday na leasing company, 'di ba kaya nga ako kumuha ng isang parang kaya nga ako nag-manage ng Airbnb unit ngayon sa Fame, kasi parang gusto kong ma-practice yung pag-manage ng Airbnb. Or good news ha, ang kinita lang naman ng Fame last month, ng June, nasa 30,000 pesos po, kabayan ka. Congrats. Kalahati na lang talaga, oo. Target talaga natin this per month, ayan, maging 60k na dapat yun per month. Yun talaga yung target ko talaga next sa mga per months na yan, oo. Congratulations po, ayan, congrats po sa ating client, si Miss Rose, nasa Belgium, ayan, congrats. Ang laki ng kinita ng Airbnb mo, napakabongga talaga. Oo, pero yun nga, kabayan ka, please, parang sabi ko nga, siguro, sa pag dumating din po yung time, parang etong sa pag-flip ng property, siguro kapag na-bend na po ito, sige, tanggap tayo ng isa. Oo, ganun siguro, parang medyo may purpose din, no? Parang sabihin, parang pera-pera lang dito. Siguro, 'di ba? We'll see, 'di ba, titingnan natin, 'di ba? Baka naman mag-work naman tong itong idea, kasi doon nga sa leasing company na gusto kong gawin someday, parang gusto ko muna mag-focus sa konting units. O for example, sa pag-manage ng units, siguro 5 muna for the whole year. Sa 5 na yon, medyo maganda yung numero, o next year tanggap ulit ng 5. O so 10 na next year. O pag medyo maganda-ganda yung numero, di kuha ulit ng 5. Hindi yung parang kuha ng listing. Kasi minsan ang hirap ng ganun, sobrang dami namin na manage mo, ang hirap ng pakitain yung isang property or isang Airbnb unit. Or kung halimbawa naman, kung 10 unit na yan, hindi kumita, hold muna. Wala mo nang Siguro ganun, kabayan ka, please, pag tayo nga po ay nagkaroon ng leasing company, ganyan din gagawin ko. Yung paunti-unti lang. So dito sa flipping, sige, tanggap tayo isa. Kasi gusto ko munang bigyan talaga ng matutukan ito. Ito muna, then kapag nagkaroon ng success story sa property na ito, sige, tanggap ulit tayo ng isa. Okay, so again, Sir AM, kapit lang. Sana talaga ay maitawid nga natin ito ka-updates na Sir AM. And maraming salamat po sa inyong pakikinig sa akin. Ayan, sa ating podcast, sa YouTube sa YouTube channel and updates ko. Maraming salamat po. Kabayan ka, updates muli po. Naku ha, mauubos na naman po ang ating oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mula simula hanggang dulo. Kung kayo po ay interesadong malaman ang mga SMDC projects na pwede niyong gawing Airbnb someday, please DM me on WhatsApp. That's 63915281435, 63915281435. At may nare-open po tayo na Ice Tower ha, kabayan ka, it's facing Mall of Asia. Naka-hold po ito under my name, so limitado lang po yung oras or araw ng pag-hold. Unahan lang po ito, facing Mall of Asia, 1 bedroom at 2 parking slot. Sa mga wala pa mga parking slot dyan, please, kumuha na po kayo. Mahirap maubusan. May na-hold ako 2 parking slot sa Ice Tower. So, ngayon po, as of now, ang 1BR Mall of Asia, facing Mall of Asia at parking sa Ice Tower, sold out po. Wala kayong makikita sa inventory. Ako lang po ang may hawak. Hinuhold ko po kasi, kabayan ka, please, dahil may mga ibang kliyente ako na gusto talaga kumuha ng parking. Nagkataon wala pa. So, unahan lang po. Please, i-DM na po ako, kabayan ka, updates. Pero in case nakuha na po itong unit and parking na ito, balitaan niyo pa rin po ako kasi baka naman meron pang ma-reopen. Okay? Again, maraming salamat po sa lahat po ng mga kabayan kapis na nakikinig po sa ating Apple Podcast, Spotify, YouTube channel, and Facebook page. Naku ha, pagaling po ang lahat po na may mga sakit. Oo, katulad ko, Diyos ko Lord.
Gusto ko na pong gumaling, Lord. Please pray for me, Kabayan Cup. Ang dami pa mga issue-shoot pa mga SMDC updates. Naghihintay na po si Sir Jesselie Mata. Oo, sa gold. Oo. Gold na naman po tayo. Yes. So, nakuha again, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at panonood sa ating podcast. Muli po, ako po ang inyong Virtual Property Investment Manager, Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo, Kabayan Cup, sabay-sabay nga po tayong lumipad, umangat, at mga po. Di ba talaga nakataas talaga yung kape ko, no? Cheers! See you po ulit on my next podcast. Dito lang po sa Nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast. Again, maraming salamat po. Stay safe and happy investing, everyone. Bye!